We were instructed to steal the identity of the other people and use their identity to scam target. After our target fall in love with us, we make them invest in cryptocurrency. These Chinese mafias are making the Philippines ang incubator of scammers. Sa unang pagkapanalo nila, nadodoble yung pera nila para mapaniwala si biktima na pwedeng mag-withdraw. When we do not get victim, we will get punishment. Kapag wala silang na-scam, hindi sila pinapakain, hindi sila pinapasweldo, ibinebenta sila sa ibang kumpanya. At higit sa lahat, nilang buhay. Our country is hosting its very own scam hubs. Kung ang mga scam hubs sa Cambodia at Myanmar ay nasa gitna ng kawalan, dito sa Pilipinas, andito mismo sa kabisera. There are hundreds of Indonesians in the condominium loan. There are many other nationalities there as well. Nakakadismaya na hindi natin maimbestigahan ito ng maayos kasi ang mga institusyon tulad ng MIA Authority at BI, our last lines of defense against trafficking, ay hindi makapagbigay ng CCTV footage. Nalaman natin na these scam hubs may also be protected by POGOs, Pogo company licensed by the PAGCOR. Ginagamit para manloko ng mga inosenteng tao. Ano ang ginagawa ng PAGCOR? The inspection is only once a week. The company will give us signal if the Chinese song play. It's the sign that the PAGCOR will inspect, and then half of us will hiding in the dorm. Sana naman matauhan na ang ating gobyerno. Kick POGOs out of the country now. Eksklusibong lumutang ang isang bugaw ng Pogo na naging contact daw ng mga Chinese sa talamak na prostitusyon na ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Inamin rin ito na nakapagpadala na rin umano siya ng kanyang alaga sa kanyang mga parokyanong Chinese na isa umanong sikat na social media personality. At ito ang kahindik-hindik na kanyang revelasyon. Halina't sabay-sabay nating panuorin at alamin ang video ito na tiyak na ikakagulat nyo. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Iisa lang ang requirement ng mga Chinese. Kailangan raw ay nasa 18 hanggang 20 anyos ang mga Pinay worker na kanilang mabubuk. Ayon nga sa lumutang na mamasang ubugaw, via text o tawag lang daw sila nakikipagtransaksyon sa kanilang mga parokyanong Chinese. Nakilala bilang tinaguri ang Red Light District ng Angeles City sa Pampanga ang higit 3 dekada ng bugaw na si Karen. Aminado si Karen na nakapagpadala na raw siya ng mga alagang Pinay na SEX worker na ni-raid na Pogo. Isang coordinator daw na marunong magsalita ng English ang nakakausap niya para mabook ang mga babae. Ayon kay Karen, 18 hanggang 20 anyos na Pinay raw ang patok sa mga Chinese. Titik sila kaya nagchat-chat sa cellphone. Anong gusto nila? Mayroon ka bang yung kaibigan daw, sabi mo. Ganyan. Sabi ko mayroon. Tapos yun. Ang gusto pa naman kasi nila ng mga Chinese, gusto nila yung medyo bata eh. Hindi sila kumukha ng may edad. Basta 5K yung hinihingi ng babae. Tapos magkano yung pinuporsyento sa'yo? Kada babae? Minsan, 500. Pero may alaga raw si Karen na tila na budol ng Chinese nang hindi raw sumunod sa napagkasundo ang bayad na 5,000 piso isang gabi. Dinala siya daw ng Chinese, magdamag daw sila doon. Tapos pinatrabaho daw siya ng pinatrabaho. Tapos binigyan lang daw ng 200. Iyak yung babae, kawawa. Kinumpirma naman ng Anti-Organized Crime Commission na may mga bugaw talagang tumatayong middleman para makapasok ang mga Pinay sa loob ng Pogo. Bukod sa pakikipagtservahan sa mga Pogo worker, posibleng ginagamit din daw ang mga Pinay sa ibang virtual activity. Natagpuan kasi ang samot-saring SEX toy sa loob ng compound na posible umanong bahay raw ng mga Pogo Big Boss. Inamin rin ni Karen na nakapagpadala na rin umano siya ng kanyang alaga sa kanyang mga parokyanong Chinese na isa umanong sikat na social media personality na paborito umano ng kanyang mga customer na Chinese.
ngunit hindi na niya ito pinangalanan pa. So, sa ngayon, ang ating pag-uusapan ay yung proteksyon na binibigay ni Congresswoman, dating presidente na Gloria Macapagal Arroyo at si Gobernador Dennis Pineda ng Pampanga. So ito ngayon po ang ating bibigyan ng diin at kung bakit hindi malansag-lansag itong pugo na kung saan ang pugo na ito ay ang katotohanan ng buhay ay ito ay nag-operate daw ng illegal at nakonfirma naman na illegal sapagkat may naabutan ang operatiba ng PAOK-TF na mga na-torture na mga biktima. Kung walang biktima doon na torture, ibig sabihin hindi illegal yon. Pero the fact that it has been established na may torture victims, ay sigurado tayo na may na illegal talaga yan. Ang next thing is, sigurado din tayo na may kinalaman itong Branch 14, Malolos RTC judge na nagpalabas ng search warrant at binawi din at nagsasabi pa siya sa PAOK-TF ayon kay Winston John Casio na spokesman ng PAOK-TF na pinangunguluhan ni dating General Gilbert Cruz na tinawagan daw sila ng korte na binabawi muna yung search warrant na binigay sa kanila. At tatawagin sila at magkakaroon daw muna ng hearing o pagdidinig patungkol sa search warrant. Pangatlo, hindi na daw nila natanggap na magkaroon ng hearing. Kaya ang ginawa nila ni Mr. Casio ay pinalo-up nila at nalaman na lamang nila kamukat-mukat, wala nang hearing na nangyayari at dinismiss, binasura na ng tuluyan ng Branch 14 ng Malolos RTC ang nasabing search warrant na nauna na nitong inaprubahan. Ang katwiran daw ay wala siyang jurisdiction. So kung wala siyang jurisdiction ay hindi daw siya pwede mag-issue. So ngayon, ang ginawa niya ng mga PAOK na operatiba sa pamumuno ni General Gilbert Cruz ay nag-apply sila sa Branch 45 ng Pampanga Regional Trial Court. At sa kagandahang palad ay nakatanggap sila ng search warrant at inaprubahan din ng judge ng Pampanga RTC Branch 45. Malamang dyan yan sa San Fernando. So anyway, that tells the story kung gaano katindi itong pugo na ito na pati hudikatura ay nagkakaundogaga. Pero bago ako pupunta sa topic natin ngayon, nais ko lang sabihin sa maigsing paraan na yung ginawa ng judge sa pagbabawi ng search warrant ay hindi lang lamang illegal kundi kabastusan at walang bisa sa batas ang kanyang pagbawi. Bakit po walang bisa? Sapagkat po kapag ang isang judge ay nagdesisyon na sa isang kaso, hindi niya na pwedeng bawiin yan kung walang nagsasampa ng motion for reconsideration. Sa kaso ba ng search warrant na binigay para sa paglulusob dyan sa Pugo, dyan sa Purak, Pampanga, meron bang nagsampa ng motion for reconsideration? At ang tanging pwede lamang magsampa ng motion for reconsideration, judge ay walang iba kundi ang mga taga-Pugo na apektado. Pero the fact na iniisip natin, ang lahat po ng search warrant ay sikreto, confidential. So ibig sabihin, dapat lamang na hindi malalaman ng mga subject matters o mga taong hahalugugin ang kanilang lugar kung nagpalabas ang korte ng search warrant. At bakit naman kusang loob na tumawag ang korte ng Branch 14, Malolos, doon sa PAOK-TF at binabawi nila yung search warrant? Una, balikan ko, bawal yan judge, hindi yan pwede judge. Matatanggal ka sa pagiging judge dyan. Ang iyong swerte na lamang dyan ay kung mapatunayan mo pag-investigasyon ng Supreme Court na ikaw ay pagkakamali na hindi sinasadya. Kumbaga ang nangyari dyan ay reckless imprudence lamang o negligence lamang. Pero ito ay sinasadya, klarong-klaro sinasadya mo judge. Babaeng judge ka pa naman.
Bakit mo ginawa ang ganun? Nakakahiya ka. So, kung nagkamali ka man sa pagdesisyon mo sa pagbibigay ng search warrant, tapos na ang trabaho mo at naibigay mo na ang search warrant, hindi mo na pwedeng babawiin. Kagaya rin po yan sa desisyon sa kaso na kinukonvict ang isang tao, nagpalabas ka na ng desisyon, binasahan ng lahat-lahat ang akusado na ikaw ay hinahatulan na makulong na habang buhay sa pagkasala sa tinatawag na pag-iingat o pagbebenta ng droga. Ganon yun yan. Ibig sabihin ba, matapos sentensyahan ng korte ang isang akusado, pwede pa bang bawiin ng judge ang desisyon? Sagot, mali. Hindi pwede. Kahit mali pa yung desisyon, bawal ang pag-withdraw, pagbawi ng judge. Yan, judge, ang tandaan mo. Pwede mo yang babawiin sa isang kondisyon. Kung yung apektado ay magsasampa ng motion for reconsideration at sasabihin sa iyo, judge, mali naman ni judge, mukhang mali naman ito. Saka ka lamang magkakaroon ng kapangyarihan, judge, na babaguhin mo. Ang tanong, meron ba nagsampa ng motion for reconsideration sa search warrant na ibinigay mo sa PAOK TF para i-raid yung purak na pugo? Sagot, wala. Kusang loob mo na binawi. Kaya ikaw, judge, ay matatanggal sa pagiging judge at dapat tanggalin ka pa bilang isang abogada. Ha? Hindi pwede yan na yung ginagawa mo ay karumal-dumal, immoral na kasalanan, judge. Akala mo ganun lang kasimple? Sigurado kami po na mayroong pera na lumaro dyan kaya nagbago ang isip mo, judge. Judge, there is another way na pwedeng babaguhin ng judge ang isang desisyon. Kagaya nito sa search warrant, desisyon yan sa kaso na search warrant. Ang desisyon ay pwedeng babaguhin ng isang judge kung ito'y tinatawag na order non-true prompt. Ibig sabihin nun ay kung i-correct mo lamang ang spelling, ang clerical error, o ang pangalan ng tao na nagkamali ka lang na inosente kung sino ang tao na apektado. Hanggang dyan lamang ang kapangyarihan ng judge. Ngayon, ayon kay John Casio o kay Winston John Casio na spokesman ng PAOK TF, sinabihan niyo daw siya na ang dahilan ng pagbawi ay hindi mo na ilatag ng particular o specifically kung ano ang lugar at ano ang nahahalughugin doon sa purak-pugo at kung anong mga bagay o tao ang kukunin. Yan ang sinabi mo ng dahilan. Ano ka ba naman, judge? Are you trying to tell the world that there is such thing as a judge in the Philippines who does not even know what is her or his job? It is your job to determine at pan-application kung talaga bang may particular na lugar o tao na tinutukoy sa ina-apply ng mga pulis, mga NBI, mga PDEA agents. Trabaho mo yan, judge. At oras na nagpalabas ka ng utos na hindi mo nilagayan, hindi mo na pwede mabago yan, judge. Tandaan mo, lahat ng judge na nakikinig sa akin ngayon, alam nyo yan, kahit na nagkamali kayo, wala na kayo magagawa. Nagkamali kayo eh. Hindi mo na pwede bawiin ang pagkakamali. Kung pagkakamali, the only remedy sa mga apektado ay magsasampa sila kung malalaman nila na mayroon palang search warrant na ganon. The only remedy sa aking practice bilang karanasan ko sa buhay ay to file a motion to quash the search warrant. Saan mo isasampa ang search warrant na kwasal? Pwede mo isampa sa korte na nagpalabas ng search warrant o sa korte na kung saan na isampa ang kaso na nagbunga mula sa pagpapatupad ng search warrant. Dahil sa pagpatupad ng search warrant, maaring nakakuha kayo ng ebidensya, maaring nakahuli kayo ng tao, kaya doon niyo isasampa sa ibang korte kung saan kasi nangyari, doon korte mo isasampa. Kaya mamimili po ang akusado. Pero kailan ba ang pinakamaagang pwedeng malaman ng akusado na subject matter ng search warrant na may mali pala sa search warrant? The only time, the fastest time na malalaman ng akusado ay pagkatapos upon the time na isisilbi sa kanya at ipapatupad laban sa kanya ang search warrant. So that's the only time na mababasa niya at ng abogado niya. Kasi kung ordinaryong tao ang magbabasa ng search warrant, hindi niya malalaman ang depekto.
Pero pag abogado ang babasa, sigurado kasi meron kaming checklist sa aming isipan kung ano ang dapat na search warrant at anong hindi dapat. Kaya ang sa ginawang yan, ikaw judge, ikaw dapat tanggalin ka na dyan sa Malolos RTC. You are a disgrace to the Philippine justice system. Kaya nga, dapat titingnan ng anggulo ng Supreme Court yung katotohanan na sinadya mo yung pagbawi ng search warrant. Pagkatapos mo binawi, ibabasura mo search warrant. Hindi mo malamang binigyan ng pagkakataon na may papatunayan nitong mga taga-PAOK-TIP at sinasabi mong dahilan ngayon ay wala ka palang kapangyarihan o lack of jurisdiction ka pala doon sa search warrant. In the first place, kung talagang lack of jurisdiction ka, bakit in the first place tinanggap mo? Sige nga, anong rason mo? Ano ibig sabihin nung unang pagtanggap mo, hindi mo nalaman? Ngayon mo lang nalaman? Eh di bobo ka na, judge. You're incompetent as a judge. Naku, bahala na kung ano, kakasuhan mo ako kung gusto mo kasuhan. Anong kasong gusto mo ikaso sa malaban sa akin, judge? I will fight you to the hell kung gusto mo. Ngayon, ganito naman. Nung iba niyan, ibig sabihin, sa judiciary mismo, may protection na nangyayari. Pagkatapos, na-discuss na natin, na-discover ko na isa sa may-ari sa mga lote na kung saan itinayo ang 10 hektarya na pogo ay si Lito Lapid. Binigyan siya ng parte ng lupa, ng may-ari ng lupa na nakabili para sa pogo hub na yan. Kasama din yan si Jing Kapil o kapal mukha na mayor ng Purak, Pampanga. Si Jing Kapil ay dyan na po nakatira sa loob ng Purak, Pampanga, sa loob ng Pogo. Kasi meron diyang Park Hotel. Ang Park Hotel na yan ay didiscuss natin later on, kasi wala tayong oras, na kung paano inagaw sa totoong may-ari ang Park Hotel. Okay? So ngayon, ito naman si Gloria Macapagal Arroyo at saka si Dennis Pineda na gobernador ng Pampanga, walang ibang ginagawa ito kundi magbigay ng proteksyon sa lahat ng mafia dyan sa loob ng Pampanga. Sakop pati hanggat sa Angeles City, sakop hanggang sa San Fernando City, Mabalacat City, lahat ng mga city sa loob ng Pampanga. Kaya ang kanilang kinikita dyan ay malaking-malaki. Kaya nga ayaw ni Gloria na manahimik kahit na naging presidente na siya. Ayaw niya na manahimik na lang siya para naman lilimasin na lamang niya ang kanyang pera na nakulimbat mula nung siya naging Pangulo. Di ba? Kaysa bakit niya? Kasi naghahangad pa na makakakuha ng marami. So kaya gusto niya maging congresswoman pa rin kasi marami nga dyan pagkakitaan maliban sa sugal ni Bong Pineda na tatay ni Dennis Pineda. Kasi si Bong Pineda maliban sa weteng, meron pa siya ngayon tinatawag na illegal na isabong. Laki ng kinikita. Siya ang isa sa pinakamalaki na kakompetisyon ni Atong Ang sa illegal na isabong. Ang isabong naman ay sasabong ka sa online. Ngayon, pag matalo ka, ay magbabayad ka through GCash. Kung manalo ka, kakatanggap ka ng bayad mula through GCash o Paymaya o kung ano man ibang mga pay app na ginagamit. So, sa ngayon, ang illegal na ang isabong pero meron pa rin nakakalusot at nagpapatakbo pa rin yung si Bong Pineda na tatay ni Dennis Pineda. So, yan po ang problema. Ang bayan po ng Pampanga ay halimbawa lamang ng mga korupsyon. Kasi meron ding pangyayari na sobra pa nga sa ibang probinsya. Sa Tarlac, meron din. Sa ibang lalawigan, meron din. Sa Nueva Ecija, meron din. Diyan sa Ilocos Norte, mismo sa lalawigan ni Bongbong Marcos, meron din. Sa Ilocos Sur, meron din. Kahit nandyan na, kahit ganun katibay si Chavit Singson, kahit anak niya ata ang gobernador dyan, meron din nakakalusot yan. Pero pinapalusot yan ang alam ko. Kasi siyempre kailangan din nila ng boto. Ang mga taong ito kahit illegal man may bit-bit na boto. So kaya binibigyan nila ng protection. So kung talagang ayaw ni Gloria at ayaw ni Dennis Pineda na mga illegal yan at bakit nagpapatuloy? O ngayon, ano ba ang ating katwiran? Ano ang ating halimbawa na ang illegal, ang pugo dyan ay illegal? Yung mga huli pa lang ng pagpasok ng PAOK-TIP kasi wala silang search warrant, pinasok pa rin nila kasi may sumisigaw na humihingi ng tulong. The fact na may humingi ng tulong na natagpuan nila sa loob ay nakabilanggo. So iyan po, nakabilanggo ilang araw na hindi nakakain.